Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Zonza. Tungkol ito sa pagka-aresto ni Saldico reportedly sa Prague Czech Republic. Sabi ng kaibigan kong Czech-based journalist na nakasama ko sa Imelda trial sa New York City, no Elizalde Esco arrested or detained in Prague. Philippine mainstream media outlet ANC, Inquirernet, GMA News, Manila Times, Philstar, ABS-CBN, News 5 reported Saldico's arrest attributed to President Marcos Jr. social media post. Ito yung mga headlines ng mainstream media. Bongbong Marcos reported cause arrest and check. Ano bang pronunciation na? Czech Republic, ANC 24/7. President Marcos reported Co was arrested in Germany and now in Czech Rappler. PH officials visited Co after arrest according to DILG Secretary Rimulya, Manila Times. Czech officials mum on cause arrest, ABS-CBN. Saldico capture in Czech Republic, Inquirer.net. So, ang source lahat ng ito ay yung post ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang official Facebook page. Noong una kong mabasa yan, medyo nag-alanganin ako. Hindi ako naniwala kagad. Lalo na, nung mabasa ko yung official statement ng Philippine National Police Chief General Nartates, sinasabi niya na noted na nila yung reported na arrest, but they are still confirming it with authorities. So once confirmed, sabi ng PNP, they are willing to cooperate with agencies in government para mapabalik na kaagad si Saldico dito. So very clear sa official statement ng PNP na hindi pa confirm. So ang tanong ngayon is, sino ang sources ng Pangulong Marcos Jr. yung ipinost niya na na-arrest na si Saldico? Yan ang sa akin, hindi ko alam sino yung sources niya. So, most likely, ang mga sources nito is pwedeng Department of Foreign Affairs. Meron tayong ambassador sa Prague, Czech Republic. To me, they are the best source. Baka doon. So kung ang Philippine Embassy sa Prague, Czech Republic, mag-issue ng statement na totoo nga, mayroong na-arrestong Saldico doon, most likely, maniwala ko. Wala tahimik ang ano. So, pwede ring Interpol kaya? Wala ring ng Interpol. So, ito yung sinasabi ko na dapat ang may confirmation galing sa ibang sources, especially yung nandun sa area. Kaya ito, mga journalist, pwede malaman, mai-report nila yan. So itong si Mr. Jason sa batikang journalist ito, siya ang nag-cover sa trial yung trial of the century noong 1990s. Trial of the century ni FL Imelda Marcos sa New York. Kaya marami siyang naging kaibigang journalist doon. Kaya ito, kinontak niya yung base sa Prague na journalist, wala siyang alam. It does not mean also na walang na-arestong Saldico. Siguro, limited lang ang information ng journalist na kaibigan ni Mr. Jason sa.
Kaya wag muna tayong maniwala kagad o magbunyi. Kasi ako, nung una kong mabalitan ito, deep in my heart, naging maligaya ako. Dahil sabi ko sa wakas, magkakaroon tayo ng at least a little justice. Kasi haharapin niya na ang kaso niya. Hindi pa naman siya proven guilty, at least makulong na siya. Dahil non-bailable yung kaso na isampa sa kanya. Oh. So habang nakakulong, yun na. Magsisimula ang ating hustisya. Kaya lang, nung napaisip ako, baka mamaya, kuryente na naman ito. Kasi nga, ang opinion ko lang ito, ang style ng Pangulo, mahilig siya na magbalita kaagad para maipakita niya na may ginagawa siya, maipakita niya na may accomplishment ng kanyang administrasyon. Kaya kahit maliliit na bagay na pangungutang sa SSS, ina-announce niya eh. Maliliit na bagay, yung giyera sa Middle East na nagsimula. Para siyang reporter na ganun na lang, pagbaba ng presyo ng langis, inire-report niya. So ito, nahuli si Saldico, nireport niya kagad. Sana naman totoo. Again, sana totoo. Kung totoo man, ito, another problem, wala tayong extradition treaty between the Czech Republic. So hindi madali ang pagpapauwi kay Saldico dito sa Pilipinas. So ang dami pang dapat daanan. Oh, magbasa lang tayo sa mga comments dito, ano. Mary Grace Wacklin. Grabe, si Lord na lang ba talaga bahala sa kasinungalingan ng mga dating pinagkakatiwalaan ng balita? Duterte Marcoleta. Iba ang tono, iba din siguro ang size ng maleta. Cherry Villegas. Hahaha, kasi nga po Sir Jason sa masyado daw natin DDS at mga concerned niluluto putahin ni Madriaga. Kaya gusto nila madagdagan ang pangsira sa lasa natin para ma-distract ang atensyon. Paputok lang ni Ngagbayan kasi sablay si Madriaga. There is somebody behind their intelligence, so clever. May God of justice intervene. Yes. Paubayan na natin sa Diyos nito dahil nakikita niya ang totoong pangyayari. So, good luck. Sana totoong naaresto na si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nag gyud ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman na gid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Diya ka na ba? Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi og sa naghinabang sa sin. So pila na to katuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na katuig. Napulo na katuig. So mo nga nadto na iyang itsura. So nga naman sa napulo na katuig wala gid kang sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho.
igora mi ga muso kung makakuha mi kwarta igora gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa maka kuan maka Oo. kuan Na ang inyong kuha, na mo'y tanom nga mga lagot mo. naa mga binggala, kamuti. So, Mura na among pinangabuhian. So sa maglisod mi magpalit og mga sin. oo. So, Tamat gyud sa Ginoo sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.